Hi, good morning everyone. Isaya ko ngayon kasi papunta kami ng FMS. To be continue ito ng undocumented video na ngayon lang nasundan kasi gamaan ng mag-ring ng ticket. As usual, magaling ko na sana ang pasukan. Sabi na tungtong sa akin. When we live na Good morning guys, ayan na nga. As usual, maaga ako. Excited naman ako masyado. Kasi kailangan daw kasing maaga kasi mahaba yung pila. Kaya nag-decide ako mas maaga. Dahil may trabaho pa ako mamaya. Nagpaalam ng pang-malilig pa ako for 2 hours. Ayan, early bird ako. Kung nag-bus pala ako, mas malapit. Convenient lang siya. Hindi ka maliligaw. Compare doon sa una naming pinuntahan na doon sa pagpunta ng court order. Kasi as in, naligaw-ligaw ako. Dalawa pala yung inorderan ko. Dalawa pala yung address na nakaset up doon sa Google Map. Tapos yung taxing inorderan ko, iba yung sinet niya sa navigator niya. So, hindi ko alam, nakarating ako ng Apari. As in, nakarating ako ng Dacha. Yung naka-liblib na ano nila, lugar. Almost 1 hour akong nagbiyahe, pero mali pala yung direction ko. So ina-expect ko, yung kasama ko, nauna na siya, hindi siya naligaw, na-meet niya agad yung amo ko doon. Ako yung naligaw, as in, hindi ko na alam kung nasaan na ba ako. And then, sabi niya mag-set ulit ako ng panibagong address. Nasaan na ba ako? Nakatok yung sinasabi ko kasi may tumawag. Kinonfirm ko lang kung ito ba yung pinaka-main address niya. Magbubukas siya ng 9. So, masyado akong mas maaga pa. So, kailangan ko munang maghintay. Habang naghihintay ako dito sa may bench. Very convenient lang hanapin yung lugar niya kasi iisa lang yung pinaka-direct na ano niya. May iba pala ako doon sa pinag-usapan natin kanina na naligaw ako. So, ina-expect ko noon, ay siguro hindi talaga ito para sa akin. Kasi nagkandaligaw-ligaw na ako. Pero sabi ko baka hindi talaga wilnigad na pauwiin talaga ako. Kasi nga plano ko sanang mag-rebook ng ticket ko. Kung hindi niya maasikaso yung ano ko, magre-rebook ako ng ticket ko. Hindi. To cut the story short, habang naligaw ako ng 2 times sa taxi. Kasi inigot lang ako, another payment na naman ulit ako. Tapos kinausap niya na yung driver na ibigay na yung ganitong address. Ayun,
It takes 1 hour bago ako nakarating, pero habang nasa biyahe pa lang ako, kinukuha na lahat ng employer ko yung lahat ng documents ko. As in, napaka-smooth niyang gumalaw. Pagdating ko doon in 1 hour, magtatam ano na lang ako, mag-print, magtatam na lang ako, mag-signature na lang ako. Yun na. As in, hinintay niya talaga ako. Pagdating ko dun sa exact location, sinundo niya ako dun sa pinaka main guard kasi nga pinawave niya yung isa kong amnesty. Kasi nga, before, nagpaayos na ako ng amnesty ko. Kasi nga, iniisip ko nga, makakauwi na ako ng last December. Pero, nakarating pa rin ako ng isang taon. Hanggang ngayon, eto, this is it. At least, siguro talagang kalooban na ng Diyos na makauwi ako para at least makagawa ako ng sarili kong pamilya. Kaya ngayon, eto na ako ngayon sa pagpaparasisan namin ng transit visa. Dala ko na lahat ng mga documents na kailangan. So yun, next step, waiting for the submission of the documents. Naka-line up na po kami dito sa loob ng FMS at kasama po namin dito ang aming mabait na amo para tulungan kami maging translator dahil hindi po kami marunong mag Paroski. Ayan, kasama ko po dito si Hillary. Ayan, dalawa kaming tinutulungan niya. Ayan. Yung amo namin may kinausap lang siya sa labas. Dahil nagka-approve na po ang aming dokumento. At finally, ayan, nagpipirma na po siya. Sa lahat ang pumipirma ng aming mga documents. Ano yung bumira? Давай. Okay, I'm back. Patatapos pa lang namin ng pag-process ng transit visa. Akala ko magiging smooth yung lakad namin ngayon. Pero syempre, nagkaroon ng aberya kasi nga usually it takes 20 days para mag-process kami ng magsabit kami ng documents. Tapos yung process niya dapat it takes 20 days since na meron na lang kami 8 days kasi may mga holiday dito sa house ko, kaya akala ko hindi namin mag-rebook ng ticket and so on. May kinontak kami agent ngayon na magbabayad pa kami ng malaking halaga, kaya sabi ko kung magbabayad man ako ng malaking halaga mag-e-extend na lang ako kasi what for para magbayad ako. Besides, nakapagsabit na ako ng docs ko sa embassy. Deportation nga lang ang ano yan, ang kalalabasan ko if in case na nag-proceed ako sa embassy. Pero since na direct kami kila amo, tinulungan kami ng amo ko, ay akala ko nga talaga happy na ako kasi maka-extend, kasi gusto ko nga talaga ma-extend. Pero siguro mahina yung kapit ng prayers ko, kaya tutuloy pa rin ako ngayon. Kaya ito nga, babalik kami sa May of 12 of May. Kukunin namin yung transit visa namin para makauwi na. Ano bang mararamdaman ko? Happy kasi at last nagawa ng paraan. Despite sa mga aberya ngayon na stricta yun ang natapatan namin. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, yes, I can still extend. I will go home on July. Sabi na amo ko, no, don't say that. I will do everything para makauwi kayo ni Hillary. And then, understood that? Nagawa ng paraan kasi tumawag daw siya sa big boss ng nag-a-assist dito sa amin. Yun, nagawa ng paraan. Inasikaso kami. Kaya thankful ako sa amo ko. Bibira lang kasi magkaroon dito ng amo na tutulungan ka.
sa mga ano yan. Kasi yung amo ko ngayon na nakuha, mag-start na lang, 1 week pa lang ako. Sinabihan niya ako, just in case the police will call you, I cannot help you. Ayun, sabi ko din naman sa kanya, no, it's okay, no problem. Because right now, I am also processing my documents. Char, ganun lang ang alibay ko. Pero, hindi naman ito. Tapusin ko lang yung 15 days ko pag nakuha kong sahod ko. Ciao na ako kasi humingi ng pabor yung tumutulong sa amin ngayon na amo ko pag part-time na sa kanya daw ako pumasok hanggang sa makauwi. No choice ako kaya since na ang dami na rin namang effort sa papel namin ng kasamahan ko kasi dalawa kami nagtatrabaho doon sa kanya. Yun. Thank you so much. Okay. Pasok na ako sa full-time job ko. Hanggang sa muli.